Na ba si Chairman? Ay nako, malapit na po ang eleksyon, di ba ga? Pero mas malapit ang Pasko. Sana nagmamahalan. Merry Christmas! Di ba? Hindi, ang mga bilihin nagmamahalan. Nagmamahalan tayo, di ba? Pero ano ba ito? Pagmamahal ba ito? Pinapatay ang mga election officer natin. Ay Diyos ko, ano ba yan? Nasa linya po natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Chairman, good morning po, Chairman. Magandang umaga po, Sir Melo, at sa ating po mga kababayan, magandang umaga din po. Opo, mga tao niyo po ito, kami po nakikiramay, Chairman. Opo. Opo, talagang sobra po tayong naantig at talagang naaawa dito sa pamilya ng aming pong election officer ng Nunungan, Lanao del Norte. Opo. Yung isa naman po ay election assistant dito naman po sa Ninoy Aquino sa Sultan Kudarat. At siya pong nakakagimbal sapagkat alam nyo, Sir Melo, yung po yung sinasabi natin na nag-file ng candidacy, yung mga kandidato, hindi pa sila kandidato, aspirants pa lang sila, kandidato pa lang po sila sa Pebrero sa national position at sa Marso sa local position. Wala pa po kaming kapangyarihan sa kasalukuyan kasi, Sir Melo, ang power ng COMELEC papasok pa lamang doon sa tinatawag na election period sa January 12. And therefore, wala po kaming kapangyarihan pa mag-deputize ng PNP, ng AFP o maglagay sa kahit anong parte ng ating bansa under COMELEC control. Opo. Ano po ang dahilan daw? Itong si halimbawa, ito si ang pangalan nitong isa, yung una. Opo, yung election assistant po namin dyan sa Ninoy Aquino. Opo, si Janico, ano po? Ito ba yun? Opo. Janico Junaldo Pandoy. Opo. Anong dahilan po? Anong motibo at pinatay po ito? Kaya, Chairman. Tinitingnan pa po ng PNP pero alam niyo po at sa akin pong palagay, kahit paanong sabihin ng lahat sa puntong ito, sa period na ito, basta po may nasaktan o meron po kaming nasugatan o namatay na miyembro ng komisyon will always be election-related. Sapagkat kahit po yung election officer ng Nunungan, Lanao del Norte, Sir Melo, lumalabas, maaaring hindi in relation sa national and local elections o hindi in relation sa barangay and SK elections pa. Ganun katagal, ganun kahaba yung puot at galit nung mismong responsible po dito. Opo, si Mark Orlando Valleser II yung sa Nunungan, Lanao del Norte, ano po? Opo, Sir Melo. At yun nga po, kami inananawagan sa Philippine National Police na sana man kaagaran na masakuta o ma-aresto itong responsible po dito sapagkat kinakailangan yung hustisya ay maigawad kaagad natin sa pamilya at siyempre sa Commission ng Election. Ito bang mga ganitong klase po ng insidente ay magiging dahilan para masigpitan ng COMELEC ang pagbabantay po dyan sa mga lugar na yan, Chairman? Tama po, Sir Melo, at talagang hindi lang po yung pagbabantay, kung hindi yung pagdedeklara later na areas of concern. Opo. Hindi dahil sa kami po ang nawalan, kung hindi dahil sa pinapakita lamang ng mga ilang tao dyan, whether politiko, kandidato, o kung supporter ng mga politiko o kandidato, yung karuwagan nila, duwag sila sapagkat kinakailangan manakit sila para lang ma-emphasize yung bagay o makuha nila yung gusto nilang makuha. So wala pa tayong pwedeng sabihin na ito election-related, Chairman, at this point? Doon po sa yung ating election officer sa Nunungan, mukhang confirm na po na election-related. Yung pong election assistant namin dyan po sa Ninoy Aquino, sa Sultan Kudarat, hindi pa po ma-connect na isang election-related violence. Kung kaya naman patuloy pa rin po yung ginagawa investigasyon ng Philippine National Police. Opo. Kumusta naman po, Chairman? Maiba tayo ang paghahanda po natin. Malapit na tayo pagkatapos nababahiran pang ganitong klase ng karahasan sa darating na eleksyon. Ano po meron pa ba tayong mga pending na dapat pong asikasuhin po at this time? Yung po mga nuisance candidates na resolve na po ng mga division, 117 po dineklara na nuisance candidates, aspirants po, Sir Melo, sa Senador. Yan naman po mga local, asahan niyo po itong linggo ito, re-resolve na rin namin yung mga local nuisance cases upang hindi makasama yung mga pangalan ng mga panggulo o yung mga on-purpose lang ilituhin ng mga kababayan natin sa mga balota. Yung po mga machines, yung kabuuan po ng 110,000, Sir Melo, ay padating na bukas lahat-lahat. Yung kulang-kulang na 9,000. And therefore, mas maaga po ito ng isang buwan, yung pagdating ng mga kagamitan. Yung pong international certification ng ating hardware and software, nagpirmahan na po kami ng kontrata kahapon ng isang US firm at aasahan po namin yung hanggang unang linggo ng Enero upang makapag-conduct naman kami, Sir Melo, nung tinatawag na mock election sa buong bansa. Bilang panghuli, Sir Melo, asahan po ng mga kababayan natin sa buong bansa ngayong Disyembre at 3 hanggang Enero at 30, magkakaroon na po tayo ng rollout ng ating mga makina sa buong bansa. Sa lahat ng barangays, papakita at papademo po natin. Rollout pa lang po. Paano po yun? Demo pa lang po yun, Chairman?
Opo, para po yung mga kababayan natin mahawakan, makagamit, makapag-shade ng balota, matuto sila kung paano ginagamit ang makina at sila mismo po ay malaman ano ba yung mga dapat na tandaan at kaalaman pag gagamitin na yung makina sa araw ng halalan. Opo, sige po. Chairman, salamat po at muli po kami po ay nakikiramay at hindi dapat nangyayari po yung ganyan. At, ito naman po, pagpili lang po ng ating mga mamumuno pero masyadong dinidibdib ng iba. Ano po, Chairman? Opo, tama po kayo, Sir Melo. Ang iba po talaga, minsan kulang, hindi na kulang sa pag-iisip at kulang din sa lakas ng loob. Kaya kinakailangan ganyan na lang ang gagawin. Violence. Thank you po, Chairman. Salamat po, Sir Melo. Mabuhay po kayo. Chairman George Erwin Garcia ng Commission on Elections. Hilingan, walang pinoprotektahan.